Dinadaanan namin ngayon ang expressway na para sa amin ang pinakamaganda sa buong Pilipinas. At maya-maya, may papakita akong bagay dito na siguradong marami sa atin ang hindi pa nakakaalam. Habang binabaybay namin ang kalsadang to, talaga namang manghang-mangha kami sa nakikita namin. Sa magkabilang gilid ay matatanaw mo ang dagat at sa harap naman isang world-class ocean bridge. Hindi mo isiping meron palang ganito kagandang expressway dito sa Pilipinas. Itong daanang to ay hindi lang basta tulay. Isa itong Sea Crossing Expressway na nagkokonekta sa mainland Cebu at Mactan Island. Literal, tumatawid ka ng dagat habang nagdadrive. Ang CCLX ay may haba na 8.9 kilometers. Ito ang pinakamahabang sea crossing bridge sa buong Pilipinas at ito rin ang pinakamodern na cable stay design. At ito lang ang expressway sa bansa na may bike lane at pedestrian lane. Kaya nagulat talaga kami nung may nakasabay kaming nagbabike sa gilid. May designated bike lane at pedestrian lane pala dito. Ibig sabihin, pwede mong tawirin ang dagat sakay ng bisikleta o naglalakad. At marami rin daw nag-jogging dito tuwing umaga. And mga kalipot, dito tayo sa CCLX. Doon yung bayaran and kita nyo naman, pinapayagan nila ang mga tao dito na maglakad. Meron designated area. Pwede ring magbike mula 5 AM hanggang 3 PM. At hindi lang yan. Maya-maya, may nakita kami mga motor na hindi naman 400cc pataas. Kaya pagdating namin sa tollgate, nagtanong talaga kami. May lane. Saan pwede ang motor? May sariling lane ang motor. Ang sabi ng teller, dito raw kasi sa CCLX, pinapayagan ng mga motor na 110cc pataas. Meron pa silang special lane na kulay blue para sa mga riders. At sabi ng mga lokal na nakausap namin, nung wala pa raw ang CCLX, umaabot raw ng hanggang 2 oras ang biyahe para lang tumawid sa kabilang isla. Pero ngayon, ilang minuto lang ay makakatawid ka na. At dahil sa gitna nga ito ng dagat, ang tanong ng karamihan, kaya ba ito ng lindol at ng bagyo? Ang CCLX ay earthquake resistant. Gumamit sila ng seismic isolators para kayanin ang malalakas na lindol. Dinisenyo para kayanin kahit intensity 8 na earthquake. Ito rin ay typhoon resistant, kayang tumagal kahit malalakas na bagyo. Nung tumama ang bagyong Odette, walang major damage ang CCLX. Gumamit din sila dito ng marine grade concrete at steel para sa long-term na durability. Ibig sabihin, hindi lang basta maganda ang CCLX, kundi pang matagalan pa. At sa dulo nga ng biyahe namin, isang bagay ang nagpa-realize sa amin. Ang CCLX ay hindi lang tulay na nagdudugtong sa dalawang isla. Isa rin itong tulay na nagbukas ng maraming oportunidad. Dahil sa tulay na to, naging mas mabilis ang pasok sa trabaho, mas madali ang biyahe ng mga estudyante, at malaki ang naitulong sa ekonomiya. At itong proyekto nito ang nagpapakita kung ano ang kaya ng Pilipinas kapag sineryoso ang engineering, ang design, at ginawa ang proyekto para sa mamamayan at sa mga gagamit nito. Kaya para sa akin, ang CCLX ay hindi lang basta infrastructure. Masabi kong isa itong malaking investment para sa mga tao. Guys, meron tayong camping ngayon. Babiyahe tayo ng almost 100 kilometers one way. Kaya magpupultang kami dahil mura na ngayon ang diesel. Makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, pagpasok namin sa isang looban ay sumabit naman sa mga sanga ang bahay namin. Kaya tumungtong na nga si Dean sa hood para siguraduhin na walang malalaking sanga na sasabit sa amin. At pagdating sa dulo ay meron isang resort na halos hindi magkasya ang bahay namin. Akala namin ay di na kami makakapasok. So guys, dito pala kami sa Coco Seaview Beach House. Medyo naging mahirapan ang biyahe namin ngayon ay sulit naman ang ganda ng lugar na to. Napaka-presko ng naparkingan namin. Malakas ang hangin, may lilim ng mga puno at kami lang ngayon ang tao dito. At matatanaw mo rin ang payapa at napakalawak na dagat. So mga kalibot, set up tayo ng tent. Pinagpaplanuhan na namin ang pagkakaroon ng camper rental at meron na rin kaming professional partner sa pagbibuild ng mga campers. At balang araw ay magkakaroon din ng community ng mga Pilipinong gustong maranasan ang buhay sa kalsada. Marami sa atin ang gustong maranasan yung feeling na gumising sa ibang lugar, magluto sa tabing dagat, matulog sa bundok o bumiyahe kasama ang pamilya. Kaya baka ito na yung susunod na chapter ng Bahay Jeep. Hindi lang kami ang maglilibot, baka sa susunod ay kayo naman. Kaya abangan nyo mga kalibot, makabalang araw, hindi nyo na lang kami pinapanood dahil baka kayo na ang mismong nasa loob ng camper o bahay na umaandar. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas, kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama! Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng
kailan mo gusto. Abutin man tayo sa dulo ng mundo, di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. Ngayong araw mga kalibot ay magiging 3 na nga ang gagamitin nating camper sa pagpapakita ng ganda ng Pilipinas. Una ay ang bahay jeep, pangalawa ay ang kapitbahay, at ang pangatlo ay itong itim na camper van. Meron na nga rin itong sala sa loob, mga sofa, sariling kwarto, solar at electrical system, aircon, pull-out kitchen, awning tent at napakarami pang mga setup. At perfect na perfect nga rin ito sa mga mahilig sa music dahil napakaraming speaker at mga subwoofer at napakaganda ng tunog. Guys, grabe, sobrang init ngayon. And syempre, bibilad muna namin yung iba namin mga kutsyon para makasingaw-singaw, para matanggal yung ibang mga germs saka yung mga alikabok. Pero mga kalibot, okay lang naman kahit mainit. Kasi dito naman sa loob ng bahay namin, meron naman tayong aircon. Ay, kaninong brief to? Tanggalin yung brief dyan. Guys, meron tayong aircon. So kahit mainit, yung panahon, okay lang kasi malamig naman sa loob. Oh, yung brief dito. Shout out kung kanino mang brief to nakasampay dito sa labas natin. Kay Kuya Jun daw. Kay Kuya Jun pala yan, guys. I'm always gonna lift you up. I'm always gonna fill your cup. I'm always gonna be there for you. I'll always show support. I'll always open your door. I'll always make time for you. Always, always, always for you. Bigla nga kaming binisita ng isa sa mga followers namin dito sa probinsya ng Cebu at dala-dala niya nga itong itim na camper van. Dati niya pa raw itong ginawa at ito raw ay siya mismo ang nag-setup. At isa daw kami sa mga naging inspirasyon niya at pinapanood niya sa pagka-travel. Pero dahil sobrang abala daw siya sa trabaho at mga negosyo niya ay hindi niya nagagamit ang camper van na ito ng halos kalahating taon na. Kaya naman, nakatambak lang daw ito sa parking area, nabibilad sa araw at nagkaroon pa nga ng maraming gasgas dahil napagtripan daw ng mga bata. Ito pala mga kalibot dahil nakaparking daw to sa kanila ng halos kalahating taon nga, tinan nyo. Ang kwento ni Sir Kevin sa amin, ito raw is ginasgasan ng mga bata. Kaya ngayon, imbis daw na nakatambak lang ito sa kanila, walang gumagamit at baka masira lang, ay nagdesisyon daw siya na hanapin kami at puntahan kung saan man kami nakaparking. Hindi para ibenta, kundi para ipahiram daw ito sa amin hanggang sa gusto namin. Grabe guys, hindi ako makapaniwala na meron palang ganito kabait na tao at follower pa namin. Alam niya raw kasi na kapag nagtitinda kami ay hindi kami masyado nakakagala dahil nakaparking ang bahay jeep at kapitbahay. Since yung camper van is just intended for vacation purposes at saka hindi ko siya nagagamit, sayang naman if nakatanggalan siya sa bahay. So knowing na nandito sila Sir Antet at saka si Ate Alpha sa kapitbahay at ginagamit nila yung bahay jeep sa mga kasama nila, tapos namimimiss ko kasi na naglalakbay sila at saka gusto ko sana ipagkatiwala yung camper van ko para at least magamit nila kapag mamasyal sila dito sa Cebu. Grabe, nakatouch naman. Itong camper van daw niya ay kami na munang bahala para meron kaming extra service sa mga magiging lakad namin. Nakakataba ng puso na meron kaming follower dito sa Cebu na handang iwanan at ipagkatiwala sa amin ang isang camper van na pangarap ng maraming tao. So guys, meron tayong bagong gagamitin. Itong camper van ni Sir, wala pa siyang pangalan daw. So titingnan natin kung ano magiging pangalan ito. Titingnan natin kung ano yung mga dapat ayusin and dapat pagandahin, and abangan nyo mga kalibot, mas mapakita namin sa inyo yung ganda nitong Cebu. Napakalaki ng matutulong nito sa amin. Para at least yung ibang mga followers na katulad ko, maraming ma-encourage at mas marami pang mga gustong maka-experience ng camping, mas makita nila yung ganda ng Cebu at saka ma-experience din nila Sir Antet yung ganda ng Cebu. So guys, test drive natin yung bago nating camper van. Actually guys, follower natin to dito sa atin. Pero hindi niya to daw ginagamit na ng halos kalahating taon na. Kaya test drive natin
check natin kung ano yung mga dapat ayusin, dapat i-maintain. Kasi mga kalibot, baka gamitin din natin to soon. So guys, welcome to our new home na ipapolish natin very soon. At baka ma-experience nyong mag-camping with us. Meron na kayong tutuluyan. Habang nasa biyahe nga kami, ay feel na feel ni Mami ang higaan dito sa bagong camper van na gagamitin namin. Gusto kayo dyan? Sarap na higaan mo dyan. Ayaw ni ate dito, sabi ko dito siya eh. Komportable ang po. Habang si Ate Eds naman ay nakahanap na ng pepwestuhan niya dito sa sala. Ito nga pala ang unang sakay namin dito sa bagong camper van. At isa to guys sa gustong gusto namin sa mga camper. Pwede ka lang matulog at mag-relax habang umaandar. At halos lahat nga ng kailangan namin ay nandito na. Guys, papakarwash muna tayo kasi dahil matagal nga siyang nakaparada lang na stock. Medyo madumi yung labas niya. Itong itim na camper van na to mga kalibot ay hindi ito sa amin. Ito yung pinaram sa amin ng follower namin dito sa Cebu. Napakabait nga ni Sir Kevin dahil ipinagkatiwala niya na sa amin ang pangangalaga nito. Di niya daw kasi ito nagagamit at sayang naman daw kung hindi magagawa ng camper van na to ang purpose niya. Ang mag-travel, pumunta sa magagandang lugar, mag-camping at gumawa ng mga memories kasama ang mga mahal mo sa buhay. At dahil kalahating taon na nga itong nakatenga, isa sa mga una namin ginawa ay ipa-carwash ito para matanggal yung mga dumi-dumi at pumogi ulit siya tingnan. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay malinis na ulit itong itim na camper van. Guys, ganda na ng kulay niya guys oh. Car wash pa lang yan. Poy. Dito may parking kasi mag-high tide. Papatras yan. Kasi ano yan, mag-high tide. Ito lang yung technique niya. Yan. Tataas yan. Wala na siyang ano. Wala kulang ng paa. Ito na. Wala. Wala na pa. Hindi mo ito ginamit na tayo. Hindi ko alam na wala na ito ng paa. Hindi naman siya pwedeng sometime bumabiyahe. Ay, din. Oo. Sana yan. Sa huling pack-up. Sa huling pack-up. Guys, balik kulang ng paa. Baka naiwan. Pero guys, ang ganda. Hey. Diba? Ay, may kuwan? Silhig kayo? May? Silhig. Walis. Walis. Sorry ah. Ano sabi saya? Silhig. Silhig. Giabot ko na kay sir. Parang ito yan. Uy. Para yung matulog sa itaas. Guys mo talaga para sa akin ya. So mga kalibot, sinet up namin itong lumang van ni Sir Kevin. Nasabi kong luma guys kasi ilang years na rin to. Tapos ilang buwan na rin tong hindi nagagamit. Halos kalating taon na rin. Pasok tayo mga kalibot para makita nyo ngayon yung itsura niya. And isa sa reason mga kalibot kaya namin ito sinet up para i-check lahat ng angulo, lahat ng sulok kung ano man yung mga dapat ayusin, dapat i-renovate, or kailangan pang pagandahin. Dito guys, nandito yung sofa ni Sir Kevin. Actually guys, maraming mga nangyayari ngayon sa buhay namin na probably hindi namin na-share agad sa inyo. Since last year, marami na kaming mga pinaplano and kaya medyo dumadalang talaga yung mga uploads namin. Pero sa ngayon, masaya ako kasi nakahanap kami ng oras para makapag-showcase ng panibago namin mga adventures, mga milestones sa buhay namin dito sa YouTube.
Noong una kami nag-share ng aming Philippine loop journey, sinabi po namin na 1 taon lang talaga kaming maglilibot ng Pilipinas. And then, uuwi na kami. Kasi guys, before kaming umalis sa Cavite, marami kaming may iwan. Negosyo, pamilya, and so many more. Ready na yung mga lahat ng gamit natin. Ako, grabe, nakaka-excite, nakakabahan, di ko alam kung mararamdaman ko. Kasi talagang walang uwian to. Abutin kami ng ilang buwan, kalahating taon, o baka lumagpas pa tayo. And sa loob ng ilang buwan na paglilibot namin, ang dami ding nangyari. Maraming nawala, maraming nadagdag, at marami rin kaming nilet go. In-enjoy na lang namin yung journey namin at umabot na nga kami ngayon sa 3 taon. Meron kaming mga pangarap na gusto naming ituloy kasi nung sinimulan naman namin yung Bahay Jeep, marami nagtataka kasi kung para saan daw, bakit iba-iba yung kasama ng Bahay Jeep. Hindi nila magets kung bakit lagi kaming nag-i-invite na ibang tao before even sharing our Philippine Loop journey. Ang pangalan po talaga ng aming Bahay Jeep, yung nakalagay sa harap, is Kwentao talaga. Kwentong tao. So when we started, ang reason talaga kaya kami nagbuo ng jeep na bahay ay para pumunta sa iba't ibang lugar at makausap at makasalamuha yung iba't ibang tao. Kaya nga Kwentao o Kwentong Tao. But nag-evolve siya into Bahay Jeep and it became one hell of a journey na I think sobrang dami namin natutunan. If maalala nyo is umuwi kami ng Luzon last year at kinuha namin yung aming kapitbahay, binuo namin siya, isinama namin siya pababa. Pero ang hindi namin na-share sa inyo is nagsimula na kami magtingin-tingin ng ano ba yung mga pwede namin idagdag para matupad namin yung ultimate goal namin to have other people join our journey. So guys, tingnan nyo guys, nasa likod ko yung Bahay Jeep saka yung kapatid niya. And titingnan natin ito mga kalibot kasi meron tayong mga plano ngayong darating na 2026. Posible tayong mag-reproduce or mag-upgrade ng mga camper. Pero wala pa eksaktong plano guys. Pwede tayong in the future magpa-rent ng Bahay Jeep. So that's a big possibility. Meron pa tayong mga inaayos. Meron pa tayong mga chine-check na mga papeles. Pero posibleng mangyari yun guys. Kaya in the future, pwede nyo na rin ma-experience na mag-rent ng Bahay Jeep. Kung gano'n nyo katagal, ilang weeks or ilang months. Tapos marami kaming upgrade na gagawin sa Bahay Jeep. And meron ding posibilidad mga kalibot na makipag-partner tayo sa mga ahensya ng gobyerno para magkaroon tayo ng international standard para pwede nating madala sa ibang bansa yung mga Bahay Jeep na i-build natin in the future. Nakaka-proud na magkakaroon tayo ng mga camper na jeepney na gawang Pinoy and proudly Pinoy kasi kung ang ibang bansa meron silang mga kino-convert na bus para maging camper or maging RV, sa Pilipinas magkakaroon na rin guys. And that's Pinoy Jeepney going into mobile home, RV na magkakaroon ng international standard. From the theme song itself, ever since, goal talaga is to have other people join this kind of journey. Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Maaaring dadaan lang sa buhay namin, but then, meron at meron kaming madadampot na aral sa kanila. Kaya nga lagi kami noon may katagana, tara, sama ka. Tara, sama ka! Yun talaga yung gusto namin. Magsama ng iba to let the other people experience whatever we're experiencing. Ito kwento to ni Antet. Noong nagtatrabaho siya, kulong kami sa 9 to 5 na trabaho. Tapos 1 hour lang yung break mo. Paulit-ulit yung routine. And nagde-daydream siya na sana sa kalagitnaan ng lunch break niya. Bigla na lang may mag-stop tapos sabihin sa kanya na sama ka, gala tayo. Ganun. At sasama daw talaga siya. That's why, iyon yung isa sa root cause kung bakit nabuo o ginawa namin itong Bahay Jeep. Alam ko maraming di makakaintindi at di makakagets guys, pero yun na. Hindi nyo man siya magets o hindi nyo pa nagagrasp kung bakit namin ito ginagawa, siguro yung pinaka-journey namin habang tumatagal na lang yung mag-unfold ng mga reasons kung bakit nandito kami sa ganitong klase ng lifestyle. We have shared na meron na kaming a partner sa pag-build ng mga campers. Marami talaga kaming pangarap and plano
na kayo na mga nanonood, hindi lang basta kayo nanonood sa amin. We're also dreaming na those people with the same interest, with the same passion is makasama namin, makakwentuhan namin, and makaband namin. Iyon yung nagfu-fuel doon sa mga actions na ginagawa namin. Parang hulog ng langit na dumating to, itong camper van na itim na to, while we were in the middle of planning, dreaming, ng mga gusto namin mangyari kagaya ng camper rental. Tapos na namin siyang i-check and mayroon kaming mga napag-usapan, mga kasunduan, don't worry, kasi black and white naman lahat. Kung ano man yung mga napag-usapan namin dito sa itim na van na ito, everything is recorded, may black and white, at pares kaming protektado, both sides, kung kayo ay nag-aalala. Ayun, excited ako na makasama kayo. At dahil bakasyon, gusto ko i-share sa inyo guys na ang aking mga kapatid, bukod kay Dean and kay Ian, yung mga bunso naming babae, susunduin namin bukas ng umaga. So, matutulog na ako. Nakakapagod yet productive na araw. So, worth it talaga yung araw na to kahit sobrang nakakapagod. And bukas ng umaga, pagising namin, susunduin namin sila. Kinagabihan ay may susunduin din kami sa airport. Pamangkin naman yon sa side ni Antet. Imagine nyo for 3 years nakapag-adjust na kami. Paano ba mananatili sa ganitong lifestyle yung connection namin sa aming mga pamilya? At isasama namin sila sa panibago nating camping adventure. So tara! Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste it. Bago tayo dito ng ating kaibigan na si Yori. Saan? Yan. Yori! Hinakita na namin. Tumatak mo na. Wala! Yori! Okay na? Dito. I feel old agad ah. Dito si Yuri ha. Pamangkin siya ni Kuya Antet. So lahat ng mga kamag-anak na Kuya Antet, isa-isa sila pupunta dito. Isa-isa nyo makikilala. Isa-isa niya makikilala. Sumama sa atin para maglibot sa buong Pilipinas. Aray ko. Libot, mag-renovate ng jeep. Sabi sa unang renovation na eh. Oo. Sa ano? Sa area na tayo. Oh, sorry. Pinatay yung click ni Yuri guys, nung paano pa siya, patapa-tapa. 3 years ago. So guys, dito kami sa LTO emission. Paparehistro namin tong camper van kasi gagamitin na namin to. Habang tinetest namin itong bagong camper van, bigla kaming nagkaroon ng problema. 6 na buwan na kasi itong hindi nagagamit. Kaya siguro may ilang parts na kailangan na talagang i-check at ayusin. Napansin namin na hindi gumagana ang mga ilaw sa loob. Pero buti na lang, merong elektrisyan ng sasakyan malapit sa mismong naparadahan namin. Yawe. Ayun lang sir. Ayun lang. Oh, ilang bandara. Mo display mo na, di ba? Iyo, yun. Oh, nawa bitaw yung display ah. O ano? Naka-on mo na no? Pirme no? Naka-confirm eh. Pagdating dito eh. Malaman mo yung speed mo. Kaya pinatingin agad namin at ilang minuto lang ay naayos rin agad. Meron lang palang fuse na pumutok. Kaya sa susunod, bago namin ito gamitin sa mas mahabang biyahe, ipapacheck muna namin ang mga buong wiring system at papalitan ng mga luma para mas safe, iwas aberya at hindi kami magkaroon ng problema basta-basta. Tapos bumiyahe nga agad kami papunta sa City of Naga na nasa 30 kilometers ang layo mula sa Mactan Island. Siya nga pala si Sir June, ang may-ari nitong pick-up camper. Meron din pala siyang ginawang camper dati. Kaso nga lang, hindi na rin daw nila nagagamit dahil sobrang busy nila sa negosyo at halos wala na talagang oras para mag-camping. Kaya yung mismong camper shell, tinanggal na lang nila mula sa pick-up at ginawa nilang tulugan ng mga tauhan nila. Meron na itong maliit na sala, malawak na tulugan, cabinets at meron ding lababo.
malabo. Meron na rin itong top load at may water storage na rin sa taas. At kaya rin pala kami nandito kasi nagtitingin-tingin kami ng mga lumang kasakyan. Meron kasi kaming bagong plano. Gusto namin gumawa ng mga camper na pwedeng marentahan. Yung tipong kahit wala ka pang budget bumili ng sariling camper ay pwede mo nang ma-experience ang matulog dito, mag-road trip, mag-camping at mabuhay kahit ilang araw lang sa isang bahay na umaandar. Kasi alam ko, hindi lahat ng tao ay merong kakayahan na bumili agad ng sarili nilang camper. Pero naniniwala ako, marami sa atin ang gustong maranasan yung feeling na gumising sa ibang lugar, magluto sa tabing dagat, matulog sa bundok o bumiyahe kasama ang pamilya. Kaya baka ito na yung susunod na chapter ng Bahay Jeep. Hindi lang kami ang maglilibot. Baka sa susunod ay kayo naman. Dahil pinagpaplanuhan na namin ang pagkakaroon ng camper rental at meron na rin kaming professional partner sa pagbibuild ng mga campers. At balang araw ay magkakaroon din ng community ng mga Pilipinong gustong maranasan ang buhay sa kalsada. Kaya abangan nyo mga kalibot. Makabalang araw, hindi nyo na lang kami pinapanood. Dahil baka kayo na ang mismong nasa loob ng camper o bahay na umaandar. Guys, meron tayong camping ngayon. Babiyahe tayo ng almost 100 kilometers one way. Kaya magpupultang kami dahil mura na ngayon ang diesel. 3 weeks ago, nagkarga kami 139. Pero that time, ang kinarga namin ay 10 liters lang. So, nagmura ngayon ng 39 plus 8, 47 pesos per liter. Kaya magpo-full tank na kami. Kaya ilan na lang yan natin? 1.8. 1.8 na lang. Guys, 1.8 na lang. Meron kaming 80 liters. So, 1.8 na lang. That's 10 liters na lang. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Galing kami ng Lapu-Lapu sa Babag sa garahe. Then nakabiyahe na kami ng mga 50 kilometers guys. Kasama natin si Yuri, yung pamangkin Piantet. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe ay nakarating na kami sa Toledo City. Huminto nga kami saglit para magtanong ng tamang daanan. Asturias pa rin po ha, right side. Sa right side daw. Sige. Thank you, Idol. Thank you. Nadaanan namin ngayon ang isang kalsada na may magagandang puno sa magkabilang gilid. At pagpasok namin sa isang looban ay sumabit naman sa mga sanga ang bahay namin. Kaya tumungtong na nga si Dean sa hood para siguraduhin na walang malalaking sanga na sasabit sa amin. Take me home to rest where the mockingbirds nest and to cry through the green in the spring. Let's go back a ways to the old bygone days and the simple time we lived At back. pati nga itong itim na camper van ay sumasabit din dahil mababa talaga ang mga sanga dito. At pagdating sa dulo ay meron isang resort na halos hindi magkasya ang bahay namin. Akala namin ay di na kami makakapasok. So guys, dito pala kami sa Coco Sea View Beach House. Medyo naging mahirapan ang biyahe namin ngayon ay sulit na sulit naman ang ganda ng lugar na to. Napaka-presko ng naparkingan namin. Malakas ang hangin, may lilim na mga puno at kami lang ngayon ang tao dito. At matatanaw mo rin ang payapa at napakalawak na dagat. So mga kalibot, set up tayo ng tent. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Feast is the spot. We're on a boat, we're feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue Kailangan po sky. tayo. 20. Matuhara oy. Kaya pa nag-high tide dito, hanggang saan ang tubig? Ha? Pag high tide. Pag high tide dyan, hanggang dyan. Dito, hindi naman. Kahapon, nakita dyan, hanggang dyan. Pwede kayo maligo dyan pag high tide. Oh, pwede rin. Malaki yan. High tide. Kasi kahapon nag-low tide doon sa dito pala nagpunta. Sa? Kauntag butong.
Inom din sa baw. Mali. Wow. Wow. Abay, oy. Oo. Din. Yuri. Yuri! Tawa nga dito. Mabigyan mo natin mo. Guys, kaya Alpha. Wow, guys! Ano to? Walang straw eh. Ang sarap. Wow, it's refreshing, guys! Fresh from the farm. Hindi makatira nyo ha. Nagsapit yan. Oh, nauhaw be. Wala, yung isa doon nakastro. Ay, sosyalan! Iba talaga pag galing restaurant. Wow! May baon lagi ah. Grabe tamis. Sarap ng buko nila dito. Fresh eh, fresh from the farm. Hindi rin dyan. Sa kabilang dulo. Dito sa gilid daw. Hindi, pwede naman yan. Benta na to. Siguro di ba binibenta Pag mga beach, di ba yan, ganyan yan? Pag mga gusto nila yung pantay. Pag mga sa ano ka, sa Boracay. Wala, nasa beach naman tayo. Ganun parang ganun yan. Ah, Kapal lang dyan. alright, buko at the beach. Nag-swimming ka na, Citrin! Hindi ka pa nagpapaalam kay daddy ah. Ako, baka umakyat ka dito. Hindi pa nagpapaalam kay daddy ah. Kung pwede mag-swimming ah. Swimming ka na agad, ah. Ito lang tulong nito sa atin. Itong gantong nilim. Huminto talaga siya. Nag-swimming sa camera eh. Oh? 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 Oh. Nakatulog sa labas. Ano, aakyat yun sa sopa. Wow, sarap naman ang langoy-langoy. Ay, sarap naman ang langoy-langoy niya. Wow! Refreshing! Galing mag-swimming yung Garnet ah. Wala pa yung kalaro mo? Ayun yung kalaro niya oh. Si Pacman. Nagukay na siya ng kanyang higaan para malamig. Oh! Nag-aaway pa sila oh. Kasi daw si Scarlett daw yung binibidyoan kanina. Yan si Citrin guys eh. Ano. Gusto niya siya muna yung first in everything. Ginawan pa ng kutsara si ano oh. Si Trin saka si Garnet oh. Oh. Madali, kaya na buko. Yan guys, oh, buko. Pwede naman yan sa mga dog, saka gusto nila yan. Si Trin. Ayo. Garnet. When I get low, there's somewhere I like to go. Out walking with my shadow and my garden friend. Oh, Yahweh, I know you got me in hand. Though I am tired, you help me stand. Ano yan? Siya yung naglatag tapos may ano. Ikaw yung nagsaing, iba yung kumain. Galing, para kanina. Kala ko ba doon kay Kuya John? No? Tulog na oh. Unang gabi nga namin dito sa camping site na pinuntahan namin at para mas relaxing ang feeling, binuksan na rin namin ang mga ilaw sa labas, nilatag ang awning tent at inayos ang mga camping chairs. Kalaan yun after almost 3 years. Meron na tayong legit na awning tent for camping. And marami na rin pagbabago although hindi pa tapos yung loob. Bumili kami ng life vest. Yung on hand lang nila na life vest is yung sobra sa order sa kanila. Kaya may seal. Nabili namin to for only 300 pesos, brand new.
So, bumili kami ng 5 piraso. Yung 2 nandun pa sa loob. And then, yung mga upuan namin na camping chairs is nasa 20 plus yata. Dahil, syempre, nagtitinda tayo. Ginagamit din namin minsan kapag nagtitime. And then, itong awning tent natin, guys, if you can remember, before, color blue siya, trapal lang. Pero ngayon, ito na. Yan ay nabili namin ng second hand. Tapos, meron tayong camping tables. O, diba? Nag-improve na kahit papano. So, magulo pa kasi kakagaling lang namin ng palengke. And, iyan yung ibang pinamili natin. And, ito yung ihawan. Sineset up ni Yuri. Namalengke rin pala kami kanina dahil balak namin magstay dito ng ilang araw. May nag-invite kayo sa amin sa isang camping event dito sa Cebu. Kaya sinulit na rin namin ang pagkakataon para makapagpahinga, makapag-camp at makasama ang ibang campers. At dahil kami pa lang ang tao sa camping site nung dumating kami, enjoy na enjoy ang mga bata sa paglalaro ng badminton. Eto guys, may cooler kami. Lalagyan natin ito ng ice. Ito yung another folding bed natin or detachable bed. Tapos meron tayo ditong isang tent. Ito yung ating additional camper van. So hindi pa to fully finished. Ipapolish pa to. At magiging parte rin ito ng ating routine. Andito yung outdoor kitchen. And dito magluluto si Ate Eds. Dahil hindi pa tapos yung aming indoor kitchen. Meron kami ang kapitbahay. Iniwan na namin. Pero balang araw, ang plano din namin doon ay gagawin namin siya camper coaster bus. Itong ano kayo, latag na rin natin. Itong ano yung kabila. Silly me, thinking you and I could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get up. Ang iba naman ay abala sa paghahanda ng aming hapunan. You, why is it so hard to be real? Speak the truth. Say you're At syempre, hindi mawawala ang simpleng pulutan sa camping. Nagpiprito na nga kami ng iso ng manok at nag-iihaw na rin ng liempo para masulit ang first night namin dito. Ganito talaga ang masarap sa camping life. Simple lang ang setup, ilaw sa labas, upuan sa damuhan, amoy ng inihaw, at syempre merong tawanan. Tapos kwentuhan hanggang madaling araw. You never will if you don't. You never will if you don't. Dalawang sasawan sa ihaw. Yan yung pag-ihaw namin guys. Dito naman si Kuya Jun. Siya yung titira ng aming sinigang. Yun oh. Ayan, kukuha ko Sarap. Grabe. Tapos ito. Kanin. Kanin. Kanin na may counting. Ito pa isa. Tubig na may counting. 2 kalderong kanin. Yun oh. So guys, niloloko namin sila. Ito yung tinuro sa amin guys. Kailangan sobrang hinang apoy. Tapos, iisipin nila na sa dagat pa sila. Pag medyo nainitan sila, lalabas sila. Ito yung tinatawag na. Ayun o, ayun o, ayun o. Ayun o, ayun o. Guys, Gumagalaw yan siya. yung tinatawag guys na harap-harapan kami loloko. Hindi naman harap-harapan. Ay, ano? Ayun o, so far. Ayun, ito lalabas sila o. Kasi, unti-unti silang pinapasok. Akat sila para tumakas. Yan ang nararamdaman na nila. Ayun o. Sabi nga, oh, it's hot in here. It's getting hot. Pero hindi mo pa ramdam. Sila siguro ramdam na. Yung change ng temperature. Ano hanap mo? Dila. Dila? Papa. This is the papa. Ate Edge pa lang walang pata. Nakayatias po yung pata. Isa lang slice. Happy dinner guys. Kaway din. Ayun po. Ayun mga kalambat. Bakit lang ba? Ginagawa mo kang manginis. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender paint, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run. Good morning mga
kalibot, andito tayo sa Astoria Coco Sea View Resort. Dito tayo sa Astoria. Good morning. Ito lang naman yung view natin, no? Tabing dagat. At nag-inom sila kagabi, oh. Medyo madaling araw na. Tapos dito natulog si Din, oh. Sa damuhan na natulog, oh. Dito na inabutan sa damuhan ang mga nag-inuman kagabi. Habang si Kuya Jun naman, alas 6 pa lang ng umaga, gising na para maligo sa dagat. Ganto nga ang buhay namin habang nakatira sa camper. Madalas wala kaming hinahabol na oras, madalas din ay tanghali na kami kung gumigising. Maliban na lang kung may mga trabaho kami online na kailangang asikasuhin. Pero sa gantong lugar, ang sarap lang gumising ng dahan-dahan. Walang ingay ng syudad, walang traffic, masarap ang hangin, tabi ng dagat, may damuhan at simpleng buhay lang. Bilad na bilad ka na dyan. Napunta na siya, naarawan na siya. Yan na siya. Napunta siya ng umaga. Inumaga po dito na. Ay! Yan! Ito mga kalibot, magkakaya kami. Enjoy natin yung mga kalibot. Ayun o! Di na kami nagkayak kasi sobrang lambot eh. Andun yung kayak, ayun. Yan. Sobrang lambot ng kayak. Hindi kaya. Kailangan talaga pambomba. Gamit kasi namin blower. Malayo sa aking yak, malayo sa mundo. Hindi. Yung mga payapa na naranasan na iba. Dati gusto ko lang maranasan yan. Eh ngayon, nandito na. Tapos yung life vest kinakain yung puwit ko. Muna tayo mga kalibot. Dalawa na kami dito eh. Amin ang gabing ito. Ha? Maga pa? When did dreams give way to plans? Wonder slip through our hands. Just hold up, just hold up. Way back now, I watched him in the yard and wonder how. Yung cheerleader niya. Cheerleader, iba yung hawak. Kaya nyo yan. Tayo ay nasa dagat. Pa-high tide na. Sila Jace yung nasa malayo, guys. Nakakayak. Tinuturuan niya yung tita niya, guys, kung paano magsagwan. Kaso yung tita niya lagi naliligaw. Oh. Turuan mo si tita kung paano kumanan, kumaliwa. Day, wag kayo dyan, Day. Wag kayo dyan, Day. Te, tatatamaan ka, te. Kanan, paano, patras. Yan. Kanan pa atras daw. Kanan pa atras. Makinig ka sa captain. Yan. Na-stress. Imbes na ma-distress, na-stress. So guys, yung aming life vest, pag nakita nyo, may tatak ng Cebu. Kasi, bago kami pumunta dito, naghanap ako ng life vest sa marketplace. Tapos, mga nag-reply, wala silang on hand, ganyan. Tapos nagtanong ako, ano po yung on hand nyo? Meron daw sila on hand yung sobra daw sa pinagawa ng provincial office ng Cebu. So, ito yung sobra nila doon sa mga in-order sa kanila. Binenta na lang nila sa amin na 300 na isa. Sobrang mura, guys. Kasi, ang mga ganitong life vest ay nasa 600 to 800 pesos. Direct na yun sa paggawaan. Tapos ito, 300 lang. Kasi daw may tatak. Baka, ayaw kasi bilhin nung iba dahil may tatak. Siyempre, pag personal use nga naman, ayaw nila na may tatak. Pero sa amin, okay lang. Kasi, yung function naman yung habol namin. Tapos na sila magkayak, guys. Hi guys! Grabe, ang laki ng mga initim nyo. Grabe! Si Jace ang itim na ni Jace. Guys, pauwi na sila sa bahay natin. Ayun na, naka-parking. Yung bahay jeep, saka yung itim na van. Yung kapitbahay, guys, ginagawa yung radiator. So after guys ng aming batch, sila naman! Kaya kami na ito. Isa-isa lang. Tapos sila ating magkaya. Kaya ngayon, si Yuri tsaka si Din naman. Tignan nyo naman yung paligid. No? Diba? Kami naman po dalawa, guys. Maliligo muna kami ni Yuri.
Ganda na sunset oh. Ano? Babad. Sakay! Wala tayong Pacific Ring of Fire. Ha? Maalambat, di pa tayo makalaot. Kakuhalon, maalambat. Yes! You know? Walk me in the morning sun. Tell me I'm lucky Grabe yung alon. of a notion that I could be brave. Is there anything good on the radio? Grabe guys, sa alon guys. Pero, ito lang po namin oh. Used to Woo! be. Sunset! Anyone heard of you and me? Ang sarap nga namang maligo. Pag ganito ang view. Wow! What the night? So yun, hindi ko na alam kung saan ako. Ito yung mga moment na sobrang na-appreciate namin sa buhay camper. Hindi mo kailangang gumastos ng sobra para makagawa ng magandang memories. Minsan ay sapat na yung magandang lugar, simpleng pagkain, at syempre kasama mo ang pamilya. Tapos kinagabihan, nagsimula na rin ang event ng Tagpuan Year 5. Ngayon pala mga kalibot ang Tagpuan Year 5. Kaya makita nyo guys, ang dami naming kasabayang campers dito sa Asturias, Cebu. Dito nagsama-sama ang mga mahilig sa camping para sa isang gathering. Iba-ibang tao, iba-ibang sasakyan at iba-ibang setup. Pero pare-pareho ang hilig, ang mag-camp, mag-travel at mag-enjoy sa simpleng buhay with nature. At ngayong gabi, marami kami nakilala mga kapwa campers dito sa probinsya ng Cebu. Sobrang saya rin kasi kahit ngayon lang kami nagkakilala ng iba, parang anggan agad ng samahan. Sabay-sabay kaming naghapunan. Pinagsama-sama namin ang mga pagkain sa isang table. Tapos nagsalo-salo kami na parang matagal na kami magkakilala. Kaya maraming salamat po kay Sir Mike at Sir Jong sa pag-invite sa amin sa gantong klaseng event. Dahil dito sa Tagpuan Year 5, hindi lang kami nakapag-camp. Nakakilala na pa kami ng mga bagong kaibigan, bagong kwento, at bagong community na kapareho namin ng hilig sa buhay outdoor. At ito ang isa sa pinakamagandang parte ng camper life. Hindi lang yung lugar yung napupuntahan mo, kundi pati yung mga tao nakikilala mo sa bawat lugar na pinupuntahan mo. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. Mighty God, If you thank you for the try to opportunity get some we've sleep, gathered here to celebrate Tagpuan Year 5 nationwide. Hello guys, good morning po sa ating lahat. Salamat po ulit sa pag-invite sa amin dito sa inyong anniversary, and then at the same time kay Sir Mike sa pag-invite sa amin to attend the event. First time po talaga namin sa Cebu, and then natutuwa kami kasi malaki pala yung community dito ng campers, and very hospitable, very friendly. And yung mga nakakilala sa amin, and even though yung mga first time lang, na-appreciate namin kasi laging nakangiti. And we feel so welcome here in Cebu. So yun po, maglalaba tayo ngayong araw. Kahit may over pa. Guys, wala. Labo muna kami mga kalibot.
Believe. Believe. Survive. Starstruck. Remember when we used to make the streets unsafe together, baby. Let's go! We were young and foolish then. Oh, how I wish we could go back again. I decided it's been too long, baby. For a maybe, I'll get a one-way ticket down the memory lane. Two hearts beating, and nothing will ever be the same. Had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish ride. And now I wanna scream at I love that I love you. Wanna shout Aray ko, napakapunta dito. Aray, tayo, oh. Sir, talaga. Sir, ayan na! Parang wrestling ito. Nag-exhibition pa. Hindi na ilusong baka eh. Ginaganan talaga ako ng baka, guys. Literal na baka. Ang mga tayo sa puwet. Ang mga tayo sa puwet. Sir, ano ko? Ano naman to? Kalaban, guys! Would you leave all bad things behind? I promise I won't mess things up like I did last time I saw you. I did a lot of things that I regret. Now I'm not playing hard to get. I decided it's been too long, baby. Reaching out to touch your heart. Maybe I get a one-way ticket down the memory lane. There are two hearts beating, just nothing will ever be the same. Had a chance, babe, to work it all out, but we blew it on our foolish ride. And now I wanna scream and shout, I love you. Kawawa yung camera, man! To work it all out, but we blew it on our foolish ride. And now I wanna scream and shout. Ganito lang.